Ito naman po ang inyong lingkod na si Lola Kikay. Napakaganda po ng topic natin ngayon, paano mag-rebond ng maninipis na buhok. Bago po tayo mag-rebond, syempre i-ready po muna natin mga kakailanganing gamit natin para sa kanya para dire-diretso po ang ating trabaho. Next, i-analyze po natin ang kanyang hair. Gagawin natin sa kanyang hair, mag-rebond, mag-hair color, mag-treatment at mag-haircut muna. Gugupit po muna tayo ng kanyang hair para maganda ang pagbagsak ng straight ng kanyang hair. Para pantay-pantay ang dulo. Higit sa lahat, dapat lang po talaga siyang gupitan ng buhok. Pag manipis po ang buhok, hindi po dapat magpahaba. Dahil mas lalo pong ninipis ang kanyang hair. So ayan, dagdag kaalaman para sa tips at idea ni Lola Kikay. O, diba, bongga? At pagkatapos natin siya magupitan, i-sectionin na po natin sa apat. At huwag kakalimutan ng ear cover para sa proteksyon sa kanyang tainga. Iwas iritasyon sa kanyang skin. Medyo matapang po ang mga gamot na pang-rebond. And next, ang balaba. Proteksyon din para sa mga tulo-tulo ng mga gamot. Para maging komportable ang ating kliyente. Pero maglalagay din po tayo ng gloves para protection din po sa ating mga kamay. So siya sa mga bagong viewers ko, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, like and share na rin po at click the notification bell para laging update sa mga kikaya na Lola Kikay. So heto, at i-ready na po natin ang gamot na pang rebond. At A, Bremod Keratin Silky Straight Rebonding number 1. Lagi nyo pong checkin kung rebonding number 1 talaga or set A ang una natin ipapides na pang-rebond sa kanya. Double check lagi, mahirap magkamali. So ayan, start na po tayo magpahid ng rebonding number 1, set A. Kuha lang po ng bahagyang manipis na buhok para siguradong bawat hibla ng buhok niya ay malalapatan ng gamot. Dapat po na laging maayos po ang pag-sectionin natin sa kanyang hair. Para dire-diretso at maayos natin mapapahiran ng gamot na pang-rebond ang bawat hibla ng kanyang buhok. So ayan, kumuha tayo ng bahagyang manipis na buhok, ayan, at pahiran lang po natin at huwag pa abutin sa anit para maiwasan po ang pagkakalbo at pagsugat-sugat ng anit, pagkairitasyon ng skin sa kanyang scalp. Pagkabahid po natin ng gamot sa bawat hibla ng kanyang hair, ay isunod naman mo natin, i-massage po natin. Para masinsil na mapahiran ang bawat hibla ng kanyang buhok. Inyo pong tatandaan haba ng pasensya. At pag maganda po ang ating trabaho, syempre babalik-balikan po tayo ng ating customer. Syempre magiging maganda ang resulta ng ating ginagawa. Kaya napakaganda po ng topic nga po natin ngayon kung paano i-rebond ang maninipis na buhok. Yung mga ganitong case na ubod ng nipis ang buhok ay madali pong maluto. Dapat po ay tutok ang ating mga mata at talas ng pakiramdam. Dapat ay tama sa oras, di sobra, hindi kulang. Sakto sa oras, tama talaga. Konting pagkakamali natin, pwede pong madamage ang kanyang buhok. Paalala ko lang po kayo, huwag po kayo magdi-DIY kung hindi po kayo sigado sa gagawin nyo at hindi man po malakas ang loob nyo. Baka po magkaroon po ng problema po ang ating hair. Para po sa safety, mas maganda po ipagawa na lang po natin sa salon o sa kakilala natin na may kaalaman sa mga ganitong bagay na pagpapaganda ng hair. So hayan, tapos na po natin pahiran ng kabuuan ng kanyang hair. So wait na lang po tayo ng 25 minutes at pag hindi pa luto, dagdag ng 5 minutes hanggang sa maluto. So hayan, coffee break po muna tayo. So hayan, umabot din ng 45 minutes bago maluto ang kanyang hair. So tara, anlawan na po natin ang kanyang hair. Siya, manonood kayo dyan at hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na po kayo, like and share na rin po at click the notification bell para lagi update sa mga kakikaya ni Lola Kikay. So at anlawan na nga po natin ang kanyang hair. So inalawan lang po natin ng tubig, hindi po tayo gumamit ng any kind of shampoo. Biglang ang pinagbanlaw natin at ito nga ay binoblower na po natin. I-blower lang po natin 100%. Dapat ay tuyong-tuyo para paghagod natin ng plancha, tamang init akma lalapat sa kanyang hair para hindi po magkaroon ng back job. Importante mo ang tamang init lalapat sa kanyang buhok. At maiwasan din ang pagtanggel at pagputok-putok ng dulo ng kanyang hair. Importante na 100% na tuyong-tuyo ang kanyang buhok. So heto, na sectioning na po natin ang kanyang hair. Nag-start na po tayong magplancha. Matyaga po tayo sa pagpaplancha kasi importante po talaga na maayos po ang pagplancha natin nang hindi po magkaroon tayo ng back job. Kumuha lang po tayo ng bahagyang manipis na buhok. Gura ng maigi ng plancha. Ganito pong manipis ang buhok niya, pakiramdaman na lang po natin talas ng pakiramdam kung gaano tamang init ang dapat sa ganitong maninipis ang buhok. Habang hinahaguran nyo po ng plancha, mapapansin nyo naman po kung nag-i-stay na kaagad ang kanyang hair. Ikintab at nagpipino. Diretso lang po hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang hair. Tips at technique ni Lola Kikay. O hayan ha.
tamang init ng plancha ang dapat lumapat sa buhok ng ating kliyente. Huwag mamadaliin para hindi po tayo magkaroon ng back job. Pag nagkaroon ng back job, konsumo sa oras, malaking problema para sa atin at sa kliyente. Kaya nga po pala, nais ko pong pasalamatan mga nag-subscribe po kay Lola Kikay dahil going 7K na po subscriber tayo. Maraming salamat, kayo po ang aking inspirasyon. Paggawa ng mga content pagdating sa mga pagpapaganda ng hair. At higit sa lahat sa mga feedback comment na magaganda ng mga nababasa ko, maraming pong salamat. Hindi po ako magsasawa na mag-review ng mga gamot o mga product na pampapaganda ng hair para ma-share sa inyo. Tapos na po tayo magplancha, palamigin na lang po natin ng 5 to 10 minutes. Palagyan natin ang kanyang hair, ready na po natin ang gamot na gagamitin natin sa kanya. Ayan, nasa rebonding number 2 na po tayo, step B. Una muna natin timplahin ay ang pangkulay. Ito pong gagamitin natin pangkulay, yan, light blonde. Dagdag tips at idea at technique ni Lola Kikay, o diba, bongga. Pwede pong ihalo ang pangkulay sa rebonding number 2 para tipid konsumo sa oras. O diba, bongga? Lagyan na po natin pangkulay. Sunod naman natin ang developer. 9% lang po. I-mix lang po natin ang pangkulay at ang developer dahil importante po yan para maging maganda ang pag-blend ng pangkulay sa kanyang hair at lumabas ang tunay na kulay. Pumusyaw. So, heto, sunod na natin ang rebonding number 2, step B. So, yan, dagdagan lang po natin, damihan natin kasi pag naplansya na po kasi ang hair, malakas po sumipsip ang kanyang buhok. Lala po, wag po natin titipirin ng gamot ang buhok ng ating kliyente para hindi po tayo magkaroon ng back job. So, ayan, section nyo na po natin ang kanyang hair sa apa. Hindi po tatandaan na dapat ay laging maayos ang pag-sectioning ng buhok. Upang maganda natin, mapapahiran ang kanyang bawat hibla ng buhok. Maging maganda at maayos ang resulta ng ating ginagawa. Kuha lang po ng bahagyang manipis na buhok, kaya mag-start na po tayo magpahid at pagkapahid natin ay i-massage po natin para bawat hibla talaga ay masinsil na malalapatan ng gamot na pang-rebond. Diretso lang po hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang buhok. Po pala may mga ilang video rin po ako ng mga review ng mga iba't ibang product ng pang-rebond. Mga pang-treatment na gamit po sa hair. Baka gusto nyo, panoorin nyo rin po. Heto na po, tapos na po natin mapahiran ang kabuuan ng kanyang hair. Wait lang po tayo ng 25 minutes to 30 minutes. At tapos na nga po ating paghihintay, so tara, anlawan na po natin ang kanyang hair. Nanlawan lang po natin siya ng tubig, hindi po tayo nag-shampoo. Tubig lang po ang ating pinambanlaw. Ito ay blower lang po nating maigi ng 70 to 80% kasi po magti-treatment pa po tayo dyan. Para sa tips at technique, ito po ang ginagamit ng Lola Kikay na suklay. Importante meron po kayong ganitong suklay para hindi po magbuhol-buhol ang dulo at madali po siyang haguran ng suklay. At sa mga rebonded ang hair, dapat po ganito po ang inyong suklay. Ayan, magti-treatment na po tayo ng hair. Importante po kasi ng treatment ang hair ng mga nagpa-rebond. Magba-Brazilian blowout po tayo. Ito po ang gamit ni Lola Kikay, ang Eye Care Brazilian Blowout. Siya, tara mag-start na po tayo mag-treatment, mag-Brazilian blowout sa kanyang hair. Medyo nga po pala matapang ito sa pang-amoy at medyo masakit sa mata. Ito medyo bahagya lang po tayo maglagay dahil medyo matapang nga at pwede naman po tayo magdagdag pag kinulang. Kung hindi po kaya na ating kliyente ang amoy ay bigyan po natin sila ng mask. So, nag-start na po tayo magpahid, ayan. Hindi naman po siyang ipahid, very spreadable po siya. Diretso lang po ang pagpapahid hanggang sa matapos natin ang kabuuan ng kanyang hair. Halaga po kasi talaga ng treatment lalo sa mga rebonded ang hair. Po 2 to 3 months nagpapatreatment po tayo ng hair para na-maintain ang ganda ng ating hair, soft and shine ng ating buhok. So ayan, tapos na po tayo. Wait na lang tayo ng 45 minutes to 1 hour. So heto na pa pagkatapos ng 1 hour. So ayan, binoblower natin. I-blower lang po natin ng bonggang-bonggang galore. Kailangan po matuyo at hahaguran natin ng plancha para masil ang gamot na ginamit natin pan-treatment sa kanyang buhok at mag-long last. Ito na, hinahaguran na natin ng plancha ang kanyang hair. Importante po yan para masil po ang ginamit natin pan-treatment sa kanyang buhok at tumagal ang treatment sa kanyang hair. Diba, bongga, kita naman nyo ang resulta ng ginawa ng Lola Kikay. Ganda-ganda, o diba, kabog na kabog. Mapapansin nyo, diba, mukhang kumapal ang kanyang hair.
Straight na straight at pantay na pantay at ang ganda ng kulay ng buhok niya. Naging totally hair transformation. O, di ba ganda? Ano ba hinintay nyo? Mag-subscribe na po kay Lola Kikay. Like and share na din po. At don't forget na i-click ang notification bell para lang naging update sa kakikayan ni Lola Kikay. Munting paalala sa mga nagpapareban. Days na hindi po natin siya aanlawan. Ika-4th day, pwede na po tayo maligo, mag-shampoo ng hair, pero conditioner lang po. Huwag na huwag maliligo sa dagat or swimming pool na hindi po magkaproblema ang ating hair at hindi mag-damage. Nice ko nga po palang batiin na maligayang kaarawan ng ating kliyente na ito. Aba, diba ang bongga, ang ganda-ganda na, o diba? At kabog na kabog ang kanyang hair. Pwede nang rumampa.